Saan po yung galing yung Biblia? Ang Biblia, yan, maalalaman natin kung saan galing. Ang Biblia, yung salitang Biblia, Grego yun eh. Galing yun sa Biblion o Biblios, which means singularly a book or a scroll. Pagka sinabing Biblia, books yun, plural na. Parang bacterium, ang plural, bacteria. Memorandum, ang plural, memoranda. Biblion, ang plural, Biblia. Binubuo ito ng 66 na aklat ngayon. No? Nung una, mas marami pa siguro dahil mayroong mga nawalang aklat. Kagaya nung aklat na una sa Efeso, yung unang Korinto, nawala yun. Yung aklat ni Haser, nawala yun. Sinasabi sa Biblia. So, they may be more than 66. Pero ang tanong, saan ang galing? Isinulat ng tao. Ang unang nagsulat, si Moises. Ngayon, katakataka bang maisulat ang salita ng Diyos? Hindi. Si Moises kasi, lumaki sa Ehipto, tinuruan siya ng lahat ng karunungan sa Ehipto. Sa Ehipto, meron na silang art of writing, meron silang hieroglyphics na sinasabi, bago pa ipanganak si Moises. Kaya, hindi katakataka at hindi mahirap paniwalaan na kinasangkapan ng Diyos si Moises para isulat ang 5 unang aklat sa Biblia. Genesis, Exodo, Levitico, Bilang at saka Deuteronomio, si Moises ang nagsulat. Sinulat ito 1,600 years before Christ. So, mula ngayon, 3,600 years. Doon inumpisahang isulat yung Genesis. Tapos sumunod, Exodo, Levitico, Bilang, Deuteronomio. Doon isinulat yun sa ilang ng Sinai. Ngayon, yung mga sumunod na aklat, sinulat ng mga naging hari, mga hukom sa Israel, mga propeta, sinulat. Pagdating naman ni Kristo, sinulat ng mga ebanghilista yung ebanghelyo. Mga apostol, sinulat yung mga sulat nila. Ito ngayon ang ikinumpile. Paano ito na i-compile? Merong mga Hudyo nung araw na tagapag-ingat ng kasulatan. Ang tawag doon, escribas. Ang kahulugan ng escribas, impliedly, escribir sa Kastila, sa Latin. Ang kahulugan ng escribas, tagasulat. Sila ang tagakopya ng mga kopya ng Biblia. Ngayon, sila ang nag-iingat ng mga kasulatan. Dumating yung panahon na ang mga alagad, iningatan din yung mga kasulatan, dinatnan nila, tapos dinagdagan nga nila nung sulat sa bagong tipan, kaya nabuo ang Biblia. Doon ang galing yan. At may pruweba, physically, historically, scientifically, to prove na ito'y authentic copies dating back to the 1st century, 2nd and 3rd century. Gaya nitong latest find, Lately, may nakitang libingan outside Jerusalem. Ang nakalagay dun sa parang kabaong na ganon, James, the brother of Jesus and Joseph. Doon. Mga kapatid ni Kristo yon. Ako naniniwala, totoo yon. Dahil talagang nasa Biblia, kapatid ni Kristo si Santiago. Meron na tayong physical evidence. Parang ganito. Nung araw, tinututulan nila yung nakasulat kay Isaias ba yung Brother Willie? Si Haring Sargon. Tinututulan ng mga historians, mali daw ang Biblia kasi sa Biblia may nakasulat na isang hari sa Assyria na ang pangalan King Sargon o Haring Sargon. Tutol sila, matagal, dinidibatihan yan. Tapos lately, nakahukay sila ng clay tablet, naka-inscribe dun yung itsura ni Haring Sargon. Ayun. A limestone relief of King Sargon who had long been known only from the Bible account. Sa history ng Assyria, walang nakalagay na Haring Sargon. Sa Biblia meron. Kaya tutol sila sa Biblia. Pero kamakailan, nakahukay nga ng isang clay tablet, yung limestone, nakalagay doon yung pangalan, pati yung ni Haring Sargon. Napatunayan with physical evidence na tama yung Biblia kaysa dun sa ebidensya ng Assyrian Empire. Tamo? Kung babasahin mo yung history of the Roman Empire, sa history of the Roman Empire, merong banggit kay Kristo, isang sentence lang halos A certain Jesus of Nazareth, nailed to the cross by the order of Pontius Pilate. Yan. Of Galilee. Nakalagay something like that. Tapos, yun ay nakasulat sa history ng Roman Empire. Wala silang maraming binanggit tungkol kay Kristo. Basta sinabi lang, pinapatay ni Poncio Pilato.
Tumatama yung nakasulat sa history ng Roman Empire sa account ng Biblia. It was really Pontius Pilate who ordered the crucifixion of our Lord Jesus Christ. So ang Biblia, binaback up siya ng physical evidences. Kagaya nung sinabi sa Biblia, render unto Caesar the things that are Caesar's, and unto God the things that are God. Nung sabihin ng mga Pariseo, dapat ba kami magbuwis kay Caesar? Sabi ni Kristo, pakita nyo nga sa akin yung salaping pambuwis. Pinakita nila yung salapi. Kaninong larawan yan? Kay Caesar ka. Sabi, ibigay nyo kay Caesar ang kay Caesar. At ang sa Diyos ay sa Diyos. Sabing ganon, ano? Ngayon, yung palang dinaryo, ano ay ka nakalagay dyan? Larawan ay ka ni Caesar. Ang Caesar nung panahon ni Kristo, dalawa. Nung kasalukuyang ipanganak siya at nung siya'y papatayin. Ang Caesar noon, si Caesar Tiberius at saka si Caesar Augustus. Nakakuha na ngayon sa Samaria at sa Holy Land ng mga coins na nakalagay ang retrato ni Caesar Tiberius, Caesar Augustus. Meron ng physical evidence na talagang may nangyaring ganung pangyayari. Kaya ako naniniwala ako sa Biblia, no? If you are scientific enough to investigate on circumstances, you will believe that the Bible really is true. Kasi ang sinasabi niyang mga pangyayari, talagang nangyari at totoo. Ang isa pang ipinaniwala ko sa Biblia, hindi pa nangyayari, sinabi ng Diyos, tapos nangyayari nga. Sa mga huling araw, sabi, magkakaroon ng mga digma, malalakas na lindol, magkakagutom, ang bansa, titindig laban sa bansa, ang kaharian laban sa kaharian. So, the Bible has the capacity to foretell future events. Pag nakikita mo na, kaya pala sinabi yun, para maniwala ka. Basahin natin ang Juan. At ngayon ay sinabi ko sa inyo, bago mangyari, upang kung ito'y mangyari, ay magsisampalataya kayo. Ayan, sinasabi ko sa inyo, bago mangyari. Para kung ito'y mangyari na, magsisampalataya kayo. Sabi ng ating Panginoon. Kaya ako, nabuo ang paniniwala ko sa Biblia kasi, talagang yung sinasabi niya, nangyayari Di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Gaya nito, meron akong kopya nung coin na meron ako nung kopya. Meron pa nga ako sa museum namin ng coin na yung coin na tawag dito 3 BC. Ito yung coin ni Caesar Augustus. Yan. Ibig sabihin, ito'y 2,000 taon ng mahigit. Meron ako dun sa, meron pa nga Octavius yung isa. Ito. Meron ancient Roman coins yan. At ito, hindi pwedeng basta baliwalain. Meron talaga sa mundong mga ebidensya nagpapatotoo ng pagiging totoo ng Biblia. Ito 3 BC, ancient Roman coin. Ito naman yung coin na andyan si Caesar Augustus. Na ito, naka-record sa Biblia, may pangyayari, pinakita sa kanya ng mga Hudyo. Ano yan? Sabi, ano ba yung salaping pambuwis? Sabi ng mga Hudyo, pakita nyo sa akin, sino nakalagay dyan na retrato? Kay Caesar ka. Kung gayon, ibigay nyo kay Caesar, ang kay Caesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Nahukay ngayon ng mga archaeologists, meron talagang coin ni Caesar Augustus at saka ni Caesar Tiberius. Pag hindi ka pa naniwala sa Biblia, matigas na lang ang bungo mo. Ganun yun. Yun ang ibig ko sabihin, kapatid. Salamat po. Salamat.